DZRH, Tawag Pansin. Maraming mga malalabong isyu sa ating lipunan na dapat ay pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan. Tayong lahat ay may karapatan na paalalahanan ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan. Sila ay ating bubusisiin dito sa DZRH, Tawag Pansin, sa palatuntunang abot kamay sa DZRH. Bilang paghahanda sa pagsapit ng tag-ulan at upang maiwasan ang pagbaha sa Kalakhang, Maynila, nagsagawa ng paglilinis sa mga estero at iba pang mga daluyan ng tubig ang mga lokal na pamahalaan, kasama na rito ang lungsod ng Taguig. Kamakailan sa pakikipagtulungan ng mga kagawad ng Philippine Navy, nagsagawa ng paglilinis ng ilog ang ilang mga opisyal ng Barangay Fort Bonifacio, mga tauhan ng Disaster Management Office at Solid Waste Management Office ng nabanggit na lungsod, kasama ang mga tagawalis ng mga lansangan. Mula sa ilalim ng tulay ng Sitio Una ng nasabing barangay hanggang sa ilalim ng tulay ng Pasong Tamo Extension ay tinanggal nila ang mga basurang nakabara sa naturang ilog. Kapansin-pansin dito ang mga inanod na lupa at naipon sa malaking bahagi ng ilog at tinubuan ito ng makakapal na damo. Dito nakasabit ang maraming basura, tulad ng mga dahon at mga maliliit na mga sanga ng punong kahoy, mga stick ng banana Q at mga barbecue, mga balot ng candy, mga plastik at marami pang iba. Ito ang mga basurang sadyang itinapon sa ilog ng mga irresponsabling mamamayan o kaya ay itinapon sa kung saan-saan lamang at inanod ng tubig patungo sa ilog. Ngunit ang nakatawag pansin sa atin ng mga oras na yun ay ang isang uri ng basura na tawagin nating mga pasabog sa ilog. Pasintabi po sa mga kumakain. Ang mga basurang tinutukoy natin ay nakabalot sa plastik at walang habas na itinapon ng mga salaula, mga kadiri at ano pa nga ba ang nararapat nating itawag sa mga taong ito. Siguro tawagin natin sila sa salitang Ilonggo na mga taong damak. Sila ang mga tao na tamad magtayo ng sariling palikuran o comfort room, kaya sa plastik dumudumi at itinatapon sa ilog. Pati mga diapers na puno ng pupo ng bata ay ibinalot lamang sa plastik at itinapon din sa naturang ilog. Mga kadiri kayo. Karamihan, puro tayo ng mga balot ko, mga tayo na ano namin. Kahit ano namin, puro tayo. Kaya grabe na pa nag-ano ko na sa ano doon, puro tayo ng mga tae, halo-halo. Kaya nga ito, sa tao ito. Ito yung kadibayan, no? Ayan, may tayo tao. Tayo na, tao. Tao, dami. Ang nakita natin sa nasabing daluyan ng tubig ay ganun din ang nakita natin sa iba pang mga estero at kanal sa Kalakhang, Maynila. Hanggat may mga taong naninirahan sa tabing ilog o sa mga estero, tiyak, naririyan ang mga pasabog sa ilog. Dahil sa mga basurang walang pakundangan nating itinatapon kahit saan, kapag umulan at bumara ito sa mga estero at iba pang mga daluyan ng tubig, tiyak, babaha at papasok ito sa ating mga tahanan. Napatunayan na iyan sa maraming beses na pagbaha sa iba't ibang lugar. Ang mga basura ring ito, kapag dinadapuan ng mga langaw, ang mikrobyo na kukuha nila ay naisasalin ito sa ating mga pagkain at inumin. At ang mga mikrobyong ito, kapag nakapasok sa ating katawan, ay tiyak na kamamatay na sakit ang magiging dulot nito sa atin. Yan ang totoo, mga katuto. Hindi tayo makaliligtas sa masamang dulot ng mga basurang itinatapon natin kung saan-saan. Babalik at babalik din ito sa atin. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, marami sa mga nakamamatay na sakit na nagsulputan sa ibabaw ng mundong ating ginagalawan ay nagmumula sa mga dumi at mga basurang ikinalat natin sa ating kapaligiran. At kapag hindi pa tayo nagbago, magigising na lamang tayo isang umaga na nasa banig na tayo ng malubhang karamdaman. Iyon ay kung magigising pa tayo. Ito po si Hermie Katig para sa Tawag Pansin ng abot kamay sa DZRH Nationwide. DZRH, Tawag Pansin.